So kami nandito sa Hong Kong ngayong araw para magbigay ng mga mahalagang update sa ating mga kababayan. Siyempre malapit na po ang eleksyon sa Mayo pero ang mga overseas voters mas maaga pa April 9 magsisimula ng bumoto. Pero marami kaming agam-agam dito sa sistemang ipinapatupad ng COMELEC doon sa kahandaan ng COMELEC na tanggapin ang boto ng mga kababayan natin overseas, no? Ang importance kasi niyan, mahigpit ang labanan ngayong darating na halalan. Pag pinagbatayan natin yung surveys, talagang di kita ng laban ng mga nangunguna. Kaya bawat boto magiging mahalaga At ayaw naman natin na ang ipoproklama ay yung tao o kandidato hindi naman talaga ibinoto. So ang question sa amin, no, sa isang panahon na madikit ang labanan, nakakatiyak ba tayo na yung PCOS, yung vote counting machines na tinatawag ngayon, yung automated election system, ito ba ay reliable? Ito ba ay magiging accurate? Tama ba nitong maitatala ang ating mga boto? At ito ba ay may sapat na safeguards, no? Kaugnay ng pandaraya, no? So ano yan binabantayan namin, sinusubaybayan namin. Medyo duda kami, no, dun sa kahandaan ng COMELEC at dun sa integridad ng automated election system na to. May mga balotang nire-reject, hindi tama ang tali. Sa totohanan nga, wala kang pwedeng panghawakan ebidensya na naitala ng tama yung boto mo. Walang resibo No, yun yung tinatanong ng mga tao, bakit hindi pwedeng magkaroon ng resibo para meron akong pruweba na nabasa ng tama yung boto ko, pero ayaw ng COMELEC yan. So, magkakaroon talaga ng matinding pagdududa sa anumang resulta ng eleksyon. Lalo na nga, no, madikit ang labanan. So, ang aming panawagan sa mga kababayan natin, no, sino man ang inyong iboboto, kailangan tiyakin natin na itong automated election system ay hindi magagamit sa malawakang pandaraya. Hindi magagamit para i-subvert or i-undermine yung boto ng mamamayan. No? At syempre, paghandaan din natin at bantayan yung iba pang mga forma ng pandaraya, hindi lang sa automated elections sa bayan natin, no? Yung pamimili ng boto, paggamit ng government resources para sa pagkuha ng boto, no? Lahat yan, kinakailangan nating bantayan. So, yun ang aming pakay dito, no? Na kausapin yung mga migrante, ihanda sila dahil isang buwan na lang start na ng overseas absentee voting at kailangan alam natin kung ano ang kinakaharap natin sa ganitong klase ng automated elections.